Hi everyone, good day. Ayan, so it's been a while bago ako nakagawa ulit ng vlog. So busy sa work, pagpasensyahan nyo na po. So for today's video, let's talk about apartment or accommodations dito sa Finland. Kasi maraming nagtatanong na kung carry lang ba talaga yung upa dito, yung apartment. Actually guys, talagang mahal po talaga yung cost of living dito sa Finland. Kasi syempre, same as the other Europe countries, mahal po talaga yung cost of living dito. Medyo, yes, mahal po talaga yung kanilang apartment dito. But, meron naman kayong choice guys, pag gusto nyo makamura sa apartment, okay, pwede naman kayong makipag-share sa iba. Kasi kami dito, nung dumating kami dito, ang naghanap sa amin ng apartment is yung agency na mismo namin. So, for example, sa mga kabatch namin, meron kaming same yung workplace namin. Usually, dalawa or kung hindi magkasabay, isa na medyo malapit yung workplace nyo. So, parang pinag-iisa nila kayo sa isang apartment. For example, kukuha sila ng apartment na 3 rooms or 2 rooms. May ganon. So, share kayo para mas makamura kayo. Kasi ang nangyari sa akin dito, nag-shared kami sa umpisa, 3 kami. So, 1,000 something euro yung apartment. And then, dahil 3 kami, naging 350 something lang. But now, we decided yung mga apartment ko na maghanap ng sarili naming apartment. Kasi pag ang agency ang nag-set up ng inyong apartment, before kayo makarating dito sa Finland, na yung titirahan ninyo, sila magsisettle, magkakaroon kayo ng 1 year contract sa kanila. So, before kayo makapaghanap ng sarili nyong apartment, kailangan tapusin nyo yung 1 taon na kontrata. So, ganun yung nangyari sa amin. Natapos na namin yung kontrata namin for 1 year. So, may option na kami para maghanap ng sarili naming apartment. Ngayon, pag naghanap ka ng sarili mong apartment, solo apartment yun, syempre, it would cost you much kesa dun sa shared apartment. Kasi ngayon, yung magiging apartment ko is 600 euro na per month. So, iba pa yung tubig, iba pa yung ilaw. So, I think it would be 620 to 630 a month, euro. Compared dito ngayon sa tinitirhan ko na, which is 350 lang, kasama na yung tubig at ilaw. So, pero, minsan kasi, hindi ka kasi makakapamili ng kung sino yung isasama sa'yo. So, minsan, syempre, dahil hindi kayo magkakakilala, strangers kayo sa isa't isa, di ba? Parang, may mga times na hindi kayo nagkakaintindihan at may mga times na gusto mo magpahinga na medyo, alam mo yon yung bad mood ka. So, may mga times talaga na hindi maiiwasan na magkakaroon ng misunderstanding. So, kung ikaw gusto mo talaga ng peaceful ka, wala kang dapat pakisamahan, gusto mo mag-isa, then you have a choice na maghanap ng sarili mong apartment. Yun nga lang, kailangan mong tiisin yung gastos. So ako naman, mas gusto ko ng tahimik, mas gusto ko ng mag-isa ako. It's okay na 600 euro per month ko basta as long as peaceful ako. Pag time ng day off ko, nakakapagpahinga ako, nagagawa ko ang lahat ng gusto ko nang hindi ko kailangan makisama, 'di ba? Kasi kung kayo nga na magkakapamilya, 'di ba? Minsan nga kahit magkakapamilya kayo, magkakadugo kayo, talagang merong hindi pagkakaintindihan pag nasa loob kayo ng bahay. So what more kung ibang tao pa yung kasama mo sa isang apartment, di ba? So understandable naman yon. Kaya yon. So ang ko ngayon, decision ko is maghanap ako ng apartment by my own. So ganun din yung mga housemates ko dito, maghanap na rin sila ng sarili nilang apartment. So ang kagandahan lang guys, actually kahit sa sahod mo lang, kayang-kaya naman talaga. Kayang-kaya bayaran yung apartment kahit mag 600 to 700 pa yan. Kaya lang bayaran pag sa sahod mo, okay? Pero pag gusto mo talagang, alam mo yon, yung gusto mong makaipon talaga ng marami or marami kang pinagkakagastasan, nasa sa'yo pa rin yung choice. Dahil dito,
open lang talaga ang magkaroon ng part-time. Lalo na sa field natin na caregiver nurses, nagtatrabaho sa, ganun nga, sa yung tawag dito, home for the elderly, diba? Or ang tawag nila dito is, ano ba? Nabablock out ako. Basta yun, basta doon nagtatrabaho, caregivers tayo or nurse tayo dito. Yun, pwede tayong maghanap ng part-time sa ibang company. Same work pa rin siya. Talagang napaka-in-demand po talaga dito ang caregiver or assistant nurse dito sa Finland. So, kahit ako nga, I think mga 8 months ago na nagkaroon na ako ng part-time. So, pag meron ka naman mga kakilala, halimbawa, meron ka mga kakilala ng mga kabayan din natin na nagtatrabaho sa ibang company, hindi ka pwedeng mag-part-time sa same company na ibang place, pero sa ibang company pwede. So, pag may mga kakilala ka ng mga kapwa natin Pilipino din na ibang company, pwede kang maghingi ng contact number sa kanilang mga manager, and pag anytime na kailangan nila ng part-time at free ka naman, kasi dito usually marami namang time, pwede kang mag-double job sa isang araw, kasi pag part-time ka, pwede ka lang naman kumuha ng 6 to 7 hours, and sa normal work mo, yung permanent work mo is 7 to 8 hours yan usually. 'Di ba? So, pwede mo talagang ma-adjust yung oras, lalo na pag magkakalapit lang naman yung place. Pwede lang na magkaroon ka ng double work in a day. 'Di ba? So, nasa sayo na lang kung medyo masipag ka, itodo mo na, 'di ba? So, ako naranasan ko yan nung nag-time talaga na gusto ko matry mag-part-time yung first time ba, excited ako. Talagang kumuha ako ng kumuha. Kasi magpo-post lang naman yan sila kung anong araw nila kailangan, ilang oras nila kailangan. And then pag free ka, pag kaya ng oras mo na hindi maging complicated sa permanent work mo, then pwede kang kumuha. Nasa sayo na lang. Pero sobrang nakakapagod yung doon ka sa part-time tapos papasok ka sa permanent work mo, nakakapagod. So, ang ginagawa ko na lang ngayon is pag day off ko. Kasi 2 times a week naman ang day off. Minsan magkakasunod 2 days yan na off mo. Minsan 3 days pa nga. So, pwede kang mag part-time pag day off mo. Huwag mo naman patayin yung sarili mo kasi nakakapagod din. Nakakapagod din mag-work ng dire-diretso, 12 hours, 14 hours, ganun. So, yun. May choices kayo dito. Sa totoo lang, kayang-kaya. Mahal yung cost of living. Totoo yan. Pero kayang-kaya lang naman sa sahod mo. And kung gusto mo talaga na mas malaki yung sahod, pwede kang mag-part-time. Maraming napaka-open ng Finland. Maraming ways na pwede mong pagkakitaan. At hindi yun bawal. Allowed tayo. Okay? Hindi kagaya sa ibang bansa na parang bawal yung part-time, parang illegal, di ba? Lalo na doon sa pinanggalingan ko sa Hong Kong. Pag nalaman talaga na nagpa-part-time ka, or may iba kang ginagawa, bukod sa trabaho mo talaga kung saan nakaano yung visa mo is doon lang, talagang magpe-penalty ka, pinagbabawal nila, hinuhuli. Pero dito sa Finland, very open. Any ways of income na gusto mong gawin, huwag lang illegal ha, of course, bawal yun. Pwede mong pagkakakitaan. Ayun. So, pwede mong gawin. Ayun. So, yun doon. I hope na nalinawan ko yun doon about doon sa cost of living dito dahil maraming natatakot na pumunta dito kasi ang mahal-mahal ng bahay daw, wala nang matitira sa sahod. No, it's not true kasi kumbaga, wala pa nga minsan sa bahay, wala pang 1/4 yan. Or basta marami namang kung marami namang paraan na gagawa kasi very open naman yung Finland. So, wag niyo katakutan yun. Wag yung maging hindrance niyo. Kahit mahal naman yung cost of living, pero mas malaki naman yung sahod dito for sure. Ayan, so thank you so much. So, ayan, nasagot ko na ang mga katanungan about sa accommodation or apartment. So, I hope guys na i-share nyo ito, and kung hindi ko pa kayo subscriber, please do subscribe now and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga